Pagkatapos yung pakinabangan ang mga vloggers nung panahon ng kampanya PBBM, ngayon ginigipit nyo na? Pinahirapan nyo ang mga vloggers nung panahon ng kampanya para lang mailuklok kayo sa pwesto tapos gagantuhin nyo ngayon dahil hindi nyo nagugustuhan ang nilalaman ng mga dila namin. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So ang ibig ba sabihin nun napaka-inefficient ng anak niya? So palpal po ito si Atty. Claire mga idol. Pakinggan nyo mabuti dahil dun sa fake news niya na boomerang po siya mga idol. Sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Sinusukan na kayo ng taong bayan? Hindi nyo pa rin nararamdaman? Say, isagitra na to. Okay ra ba? BBM! 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 Doon nga ta, BBM! Matay mingaw man usab-usab! Ano? BBM pa more. Huwag yung sabihin na fake news din to. Grabing pagigipit sa mga vlogger na mga Duterte. Itong ginagawa po ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Dati po, panay-puri po itong Bongbong Marcos Jr. sa mga vloggers na tumulong po sa kanya nung panahon po ng kampanya kasama po si BP Sara Duterte. Pero ngayon mga idol, binubusalan niya na po unti-unti itong mga nagsasalita sa kanyang administrasyon. Sabi nga po ng PCO Undersecretary Claire Castro nung March 3 mga idol, ang pagkakaroon daw po ng separate na regulatory body for the social media ay napapanahon na din daw po para daw po maiwasan yung mga pang-aabuso. Iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan. Mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan. Siyempre mga Lodi, yan po ay para lang sa inyo at ito pong pangulo ninyo. Siya po ang magbe-benefits ito para po hindi matuligsa sa mga nangyayari sa kanyang administrasyon. Ibig sabihin nito mga idol, pinapatahimik niya po ang mga kumukontra sa kanyang administrasyon. Ito nga po mga Lodi, pakinggan at panoorin niyo po ang balita. Pinag-aaralan ng Presidential Communications Office ang pagbuo ng social media regulatory body na magsusuri sa mga lumalabas sa content online. Pipapigilan o labanan ang talamak na fake news. Saan ba nagmumula ang mga fake news mga idol? Meron ba kayong nakita dito sa aking page, sa aking channel, na meron po tayong pinost o in-upload na video na fake news na wala pong basihan? Di ba wala? Ano po ang pinupunto nitong mga umaayaw sa content creators na kumukontra sa administrasyon ni PBBM? Ito po mga Lodi pakinggan nyo po. Puro fake news ang lumalabas sa online natin. Siguro panahon na tayo naman ay magkaroon regulatory regulation or at least kung hindi regulation, ipaalam sa mga vloggers, sa social media users na kayo po may responsibility din sa publiko. Ano po palang silbi ng cyber libel case? Diba, kung meron po talagang paninirang puri dyan po sa ginagawang content ng isang vlogger o content creator about po sa politika, bakit hindi nyo po sampahan ng kaso? Bakit nyo po pa i-regulate? Gusto nyo pa po munang dumaan o screen sa inyo? Pagkatapos yung pakinabangan ang mga vloggers nung panahon ng kampanya PBBM, ngayon ginigipit nyo na? Tama ba o mali? Pinahirapan nyo ang mga vloggers nung panahon ng kampanya para lang mailuklok kayo sa pwesto tapos gagantuhin nyo ngayon dahil hindi nyo nagugustuhan ang nilalaman ng mga dila namin. Gusto nyo kasi puro pabor sa inyo yung mga sinasabi at yun naman talaga totoong fake news dahil wala po talagang magandang ginawa ang administrasyon ninyo. Tingnan nyo nga kaliwat kanan po ang krimen sa ating bansa pero hindi nyo tinututukan kung ano dapat ang gawin solusyon dito. Laganap ang droga sa ating bansa pero wala pa rin kayo ginagawa. Ang daming mga batang hinahalay dahil po dyan sa droga na yan. Pero ang pinapalabas niyo, mababa ang crime rate ng ating bansa. Yan ang fake news. Napansin ko lang dito po kay Atty. Claire, bakit puro Davao City ang binabanatan mo? Ang usapin dito about sa donasyon ng China o sinasabi po nilang spy daw kuno na nag-donate sa mga PNP. Ayon sa Philstar Palace, no issue with PNP acceptance of gift from Chinese spies. At eto po ang malupit dyan. Dawit po ang Davao City sa mga pinagsasabi nito kahit hindi naman po nararapat. Kung ito man po ay naging donasyon, in good faith, kailangan po talaga natin malaman dahil hindi naman po masama ang tumanggap ng donasyon. Okay? Sa panahon po ng pandemya, nabalitaan po din natin na marami po natanggap na ambulance, na mga sasakyan, tama ba? Ambulansya, especially Davao City. Oh, di ba?
Especially Davao City. Halos lahat yata ng binabalita ng mainstream media nakatutok sa Davao City. So ito pa mga Lodi ang malupit dyan. Gusto nila, sila lang dapat ang paniwalaan. Dahil nga po, lahat ng binabalita nila puro kasiraan sa mga Duterte at sa Davao City. Gaya po nung nangyaring robbery po dito sa amin. Na nung nalaman po nating taga Leyte ang gumawa, wala man lang po silang komento about dun. O eto mga Lodi pakinggan nyo mabuti. Dahil nga po, sa tingin ko, yung mga gumagawa po ng krimen dito, tinatanim lang po. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Pinapalabas nila na walang ginagawa po ang mayor ng Davao City. Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Eto, maganda mga Lodi. Pinapalabas niya mga idol na may record na daw po ngayon ang mga nangyayaring krimen. Nasaan yung record ng mga pinaghahalay, pinagkikidnap, na nawawalang bata, at meron pong mga durugista. Ang dami pong nahuhuli. Asan ang record nun? Pero yung record ng mga kriminal na pinaslang, sinasabi nyo walang nangyari? Sinasabi nyo nga, ilang libong tao yung pumanaw nung panahon po ng war on drugs si Tatay Duterte, pero wala kayong data. So sino ngayon ang nagsasabi ng kasinungalingan o fake news? Dito mga Lodi, parang napagkukunik natin na yung mga nangyayaring krimen dito sa amin sa Davao City mukhang pinaplanta. Tapos pinapalabas nila na magulo dito sa amin sa Davao City. Yan ba ang gusto ninyo mangyari? Sila lang ang dapat pakinggan at wala na kaming boses para kontrahin yung mga kasinungalingan na sinasabi po nila? Tanong lang natin yon. Tanong lang So din. dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Bakit ganito ang Davao City? Parang ganun. Bakit hindi ka pumunta dito para malaman mo kung ano ang Davao City? So eto, nagsalita po si Mayor Baste about dito po sa nangyaring robbery. Pakinggan nyo po mabuti. Ang tingin ko, pwede kasi rin talaga na that individual na galing ng Leyte, he was asked to do a job here in Davao. O kung illegal man o hindi niya alam, then doon dinala siya, yan yung ginawa nila. And it could be na sinadya, para, it's easy to pay. Madali bayaran ng isang tao para gumawa and, a promise of a reward pag nagawa nila yung something, a criminal activity. Ang nakakapagtaka pa dito nung nahuli mga idol, pinalalabas ng PNP mga idol na professional daw po yung gumawa. Pero yung motor na ginamit, yung escape vehicle nila, palyado. Wala pong escape plan. Hindi po nila alam kung saan sila lulusot, mga idol. Tapos professional? Organisado? O di ba paano nyo mapapaliwanag, paano nyo mapapatotohanan yung mga sinasabi nitong mga nakukuha nyong report sa mainstream media? Mas mabuti pa nga yung mga vlogger, alam nila kung anong tama at mali. Alam nila kung ano yung professional o organisadong mga grupo. May organisadong grupo bang ganun? Pumunta ng Davao City, alam nila mahigpit ang rules dito about sa walang helmet. Tatlo pa yung sasakay doon sa motor. Anak na tinapay naman, may dala-dala pang napakahabang baril. Ito ba talaga yun? O talagang sinadya lang para mahuli ko, para magkaroon ng issue? Tanong lang ha? Napakahirap kasi paniwalaan na gagawa ka ng krimen dito sa Davao City tapos ganun lang yung gagawin mo? Magpapahuli ka lang din pala ng buhay? There is a big possibility dahil ugok talaga itong PNP chief natin and the BBM administration is very lenient on criminals right now. Bakit yan nasabing ugok mga Lodi? Pakinggan nyo mabuti kasi malaman po talaga ito. Kaya it encourages criminals to do these kinds of activities. So expect talaga tayo, a lot of people are very displeased with the current peace and order situation in the entire country. So kahit naman we're doing everything that we can to secure Davao City, pero if yung PNP chief magsasalita na ang droga pampagising, what can you expect kung paano mag-behave yung mga criminals right now? Tama. It is very encouraging for them na nakikita nila na hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order.
Ito talaga ang totoong rason. Bakit ganito ang bansa natin ngayon, including Davao City? Hindi po natatakot ang mga durugista kriminal na gumawa po ng masama dahil nga po parang binabaliwala lang po ito ng Chief PNP. Sinabi niya po sa kanyang interview na pangdagdag oras lang daw po yung ginagamit nilang droga. Nasa saktong pag-iisip po ba yung ganun mga idol? Kaya ngayon, para sa akin, ang mga nag-a-addict, iniisip po nila na okay lang gumawa ng ganun dahil nga po, hindi po ito hinihigpitan ng ating Chief PNP sa ating bansa. Kasama na dyan po ang PBBM ninyo. Wala pong pakialam. Yan po talaga ang totoong nangyayari dito sa ating bansa. Tapos ngayon, ayaw nyong marinig yung mga gantong klaseng content. Eto nga mga Lodi, buti na lang meron mga gantong klaseng journalist. So palpal po ito si Attorney Claire mga idol. Pakinggan nyo mabuti dahil dun sa fake news niya na boomerang po siya mga idol. Mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Actually po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi, wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po, wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, ay troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Walang batayan ang mga sinasabi niya pero panay-paratang po ito si Attorney Claire na meron daw po mga fake news na kumakalat at yan daw po ay laganap sa ating bansa. Pero hindi nila mademanda o ano, sinusukan na kayo ng taong bayan? Hindi nyo pa rin nararamdaman? Say, isagitra na to. Okay ra ba? BBM! 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 Huwag niyong sabihin na fake news din to. Yan ang totoong nararamdaman ng mga tao. Tara na to. Okay ra ba? BBM! 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 Doon nga ta, BBM! Watay mingaw man usab-usab! Ano? BBM pa more. Wala na talagang magpapabudol sa inyo sa idol nyong si Bongbong Marcos Jr. Kahit sino pang i-endorso niyan. Straight PDP laban ang iboboto ng sambayan ng Pilipino. Tingnan nyo ang comment section. Tingnan nyo ang reaction ng ginagawa po nitong page ng mga maka-Marcos loyalists. Puro po pinagtatawanan na lang. Kaya po sinasabi nila at pinapalabas sila na fake news lang po yung mga ginagawa naming content. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Kayo na humusga kung tama po ba ang ginagawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na pagkatapos niya pong pakinabangan ang mga vloggers nung panahon po ng kampanya, ngayon po ginigipit niya na po ito. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.